Hi there! This is Binibining Lindsay. So for today's video ay pag-usapan natin tong continuation ng computation ng points natin for promotion under Expanded Career Progression System for Public School Teacher. So this time ay computin naman natin yung points natin for training. So last time kasi education yung pinag-uusapan natin, yung computation ng education. But this time, paano naman natin makukuha yung highest possible score sa training? Or paano natin computin yung points natin kung ito yung dala nating requirements for training? Okay, so pag-usapan natin yan for today's video. Okay, so disclaimer lang, no? Ang basis natin sa pagsagot ng mga questions and of course explanation ng mga sinishare nating contents ay galing sa Executive Order number 174 series of 2022, DepEd Order number 20 series of 2024, and of course ito nga kalalabas lang na QS, no, or qualification standard or amended qualification standard for higher teaching position, which is yung DepEd Order number 19 series of 2025. Okay, so makikita natin na ito yung criteria sa point system for comparative assessment. So alam naman natin na sa training meron siyang 10 points at mabigat na points yun, no? So, paano ba natin makukuha tong 10 points na to? Ano yung computation na dapat natin gamitin? Okay, una sa lahat, syempre, dapat, pag nag-compute na tayo mamaya dun sa steps natin, alam muna natin yung qualification standard sa training kung ikaw ay mag-a-apply for Teacher 2 hanggang Teacher 7. Okay? So, ito yung mga kailangan na qualification standard para ka makapag-apply. Tulad nga ng sinabi ko last time, kapag qualification standard ang pinag-uusapan, ito yung minimum requirements na meron ka dapat kung gusto mo mag-apply dun sa certain position na yon. Okay, so ito yung mga teaching position. Ang focus muna natin ay for elementary and junior high school teacher. So for Teacher 2, dapat may 8 hours kang training sa mga sumusunod: curriculum, pedagogy, subject specialization, acquired within the last 5 years. For Teacher 3 naman, 16 hours of training naman. Okay, so for Teacher 4 naman, 16 hours of training. Dito nga sa mga sumusunod. Pero, pwede rin yung completion ng NIAP, Requisite Professional Development Program for Career Stage 2. So, kung ikaw ay may mga training na NIAP, yan, so pwede po ito. Okay, or itong nasa taas na to, na 16 hours of training dito sa mga sumusunod: curriculum, pedagogy, subject specialization acquired within the last 5 years. And for Teacher 5 and 6 naman, same siya, no? 24 hours naman na training. Cumulative points po ito, no? Yan, so i-compute kung ilan lahat-lahat ng hours ng training na inattendan mo, or ganito po, no, dapat yung mga certificates na ilalagay natin doon or yung mga MOVs natin, make sure lang na may oras or number of hours na nakalagay kung ilang oras talaga yung training na yon, no? Okay, for Teacher 7 naman, 32 hours of training naman, and cumulative din siya ng mga sumusunod na to. Or, yan, completion of NIAP Requisite Professional Development Program for Career Stage 2. So, pwede nating i-screenshot to kung gusto nyo akong sabayan sa pagko-compute. Okay, ngayon, ano naman yung formula natin na gagamitin for training? So, applicant's training level minus QS level equals increment. So, yan yung gagamitin nating formula mamaya. Okay, so ito yung example natin, no? Dito natin kukunin yung example natin ng computation. Assuming na ikaw ay mag-a-apply for Teacher 6. So, yung example natin dito ay applicant na mag-a-apply for Teacher 6. Ito yung mga dala-dala niya. 24 hours training on lesson planning. Yan, may nakalagay pong date, diba? 40 hours training on matatag curriculum in Filipino 7. Yan, so 2023 tsaka 2022. So, kung i-compute natin yan, yung cumulative hours niyan ay 40 plus 24, yan, 64 hours. So, meron dala-dala si teacher na requirements na 64 hours. Pero ang qualification standard lang natin for T6 sa training ay at least 24 hours lang. So, nahigitan niya pa yung qualification standard, which is good. Tama po yun, no?
Okay, so ngayon, sundin natin yung step-by-step process natin. Step 1, check the qualification level on increment table for training. So, tingnan po natin to. Kanina, pinakita ko sa inyo example, ang total hours ni Teacher 6 applicant ay 64 hours. So, tingnan natin sa table ng increment ditong training, saan magpo-fall yung 64 hours. So, kung mapapansin natin, andito siya sa level 9. So, kunin na natin yung 9 na yan. Okay. Next, kung susundin natin yung formula, na lagay na natin yung applicant's training level, level 9 siya. Ima-minus daw natin sa QS level. So, kunin muna natin, ano ba yung QS level for T6? At least 24 hours. So, nasan dyan yung 24 hours? Hanap. Okay, so nasa level 4. So, nakuha na natin kung anong level ni applicant at ano yung QS level. Ngayon, step 2. Subtract the applicant's training level to QS level. So, gamitin na natin yung formula. So, kanina, ang level ni applicant na may 64 hours sa training ay level 9 based sa table. At ang QS level naman for T6 na kailangan ay 24 hours at ang level nun ay 4. Ngayon, subtract na natin based sa formula. So, 9 minus 4 equals 5 increment. So, 5 yung increment ni Teacher 6 applicant. Step 3. Check the equivalent points on the increment. So, tingnan natin dito sa rubrics for training. Yan. Ang range ng increment ni applicant 6 or yung total na na-compute natin ay 5. Okay. So, tingnan natin ngayon sa range nasaan yung 5. So, dito siya magpo-fall. 4 to 5 increments. Ibig sabihin, ang total points na nakuha ni applicant or yung applicant 46 ay 4 points lang. So, hindi niya na perfect, no? Kasi alam naman natin ang total points sa training or highest possible points is 10. Pero 4 lang yung nakuha niya. Ngayon, ma'am, paano namin makukuha yung 10? So, makukuha niyo yung 10 kung tataasan nyo or dapat hindi lang 64 hours yung training na may dala kayo. Ilang hours po dapat? Para mag-get natin yung 10 points, kung mag-apply tayo sa T6, kailangan po at least 104 hours cumulative na po yun, no? Kasi, magpo-fall siya sa level 14. So, alam naman natin ang QS level ng 24 hours for T6 ay 4. So, 14 minus 4 equals 10. 10 yung increment. Eh, dito sa natin, equivalent points, yung range natin na increment, dito siya magpo-fall sa taas, sa pinakataas. So, may 10 points siya. So, 104 hours ang kailangan natin. Kung gusto mong ma-perfect mo yung points at kung mag-a-apply ka sa T6. So, ganun po. So, ganun din naman yung process no, kung mag-a-apply ka sa T4, T2, T3, yan. Sundan lang po natin yung process na diniscuss natin dito. Okay, so paano naman ma'am kung mas higher yung gusto ko? Gusto ko mag-apply for MT. Yan, so ito yung isusunod natin. So, ito yung QS na kailangan sa training ng Master Teacher 1 to 5. Siyempre, iba po yung QS ng MT dun sa T2 hanggang T7. Okay, for Master Teacher 1 and 2, ito po yung qualification standard sa training. 24 hours ng training, dun pa rin sa mga sumusunod. And 8 hours of training in instructional supervision. Cumulative naman po ito in the last 5 years. Or completion of NIA Prerequisite Professional Development Program for Career Stage 3 or yung highly proficient teacher. Sa Master Teacher 3 naman, 24 hours of training din. Ayan. And 8 hours of training in instructional supervision. Alin man dyan. Basta cumulative points yan. Or completion of NIAP. Pero this time, yung program dapat nakafocus siya sa Career Stage 4 or yung Distinguished Teacher. Sa Master Teacher 4 and 5 naman ay 24 hours on training din. Then, 16 hours training for instructional supervision. Or completion of NIA Prerequisite Professional Development Program for Career Stage 4 or Distinguished Teacher. So, yun po yung QS natin. Ngayon, same pa rin tayo ng formula na gagamitin dito. Applicant's training level minus QS level equals increment. Okay, so ito yung example na ilalagay natin. Assuming ulit na mag-apply ka for Master Teacher 1, ikaw ay applicant. Ngayon, ito yung dala-dala ni Master Teacher 1 applicant.
24 hours ng training on curriculum contextualization, 24 hours national training on subject specialization, 24 hours training on teaching strategies. Ayan, so kung i-compute natin yan, ilan yan lahat? 72 hours, no? Yung cumulative hours niyan. Yung QS natin for Master Teacher 1 ay at least 24 hours, no? Okay. Tingnan natin ngayon sa step 1. Check the qualification level on increment table for training. Ayan. So, saan papasok yung 72 hours ni applicant for Master Teacher 1? 72 hours, hanap. So, nandito siya sa level 10. Ano ba yung QS natin for Master Teacher 1? At least 24 hours. So, saan siya papasok? Sa level 4. So, nakuha na natin yung applicant's training level and yung QS level. So, ngayon, i-apply na natin yung formula natin at i-subtract natin yung applicant's training level sa QS level. So, applicant's training level minus QS level equals increment. So, yun yung formula. So, yung applicant qualification level is 10. Nasa level 10 siya, yung 72 hours. And yung qualification standard natin na 24 hours for na Master Teacher 1 ay nasa level 4. So, 10 minus 4 equals 6 increment. So, si Master Teacher 1 applicant ay may increment na 6. Step 3. Check natin yung equivalent points sa ating rubrics for training. So, nasaan nagpo-fall yung range na 6 increments. So, nandito siya sa 6 to 7 at may total points na 6 points. Ayan. So, 6 points siya. So, ibig sabihin, hindi niya na perfect yung 10 points at 6 points lang nakuha niya. Okay? So, paano natin ma-perfect? Tulad ng sinabi ko kanina, same lang din naman, no? Dapat maka-level 14 ka or 104 hours yung dala mo kung gusto mo po na ma-perfect yung training na points dito. Ayan. So, ganun po yung pagko-compute ng points natin for training. Ayan. So, thank you so much po sa inyong pakikinig. Sana po ay nakatulong ako sa inyo sa inyong preparation for promotion under Expanded Career Progression System for Public School Teachers. Ayan. So, kung may mga question po kayo, comment down na lang natin sa comment section. Thank you so much! Bye!